Kung sinundan mo ang isa sa mga pinakamakasaysayang legal na proseso sa kasaysayan ng Pilipinas, ang impeachment trial ng Vice President Sara Zimmerman Duterte, alam mo na ang basic na kwento. Isang impeachment, isang seryosong proseso, at ang buong bansa ay nanonood. Pero narito ang bagay na nagpabago ng buong unang araw ng trial. Hindi ang mga ebidensya, hindi ang mga argumento ng mga abogado, hindi ang mga pahayag ng mga senador, kundi ang unang witness ng prosecution, ang taong dapat ay magpapatunay ng lahat ng ebidensya laban sa Vice President, si NBI Senior Agent John Mark Santacalilung. Dahil pagkatapos ng kanyang testimonya, ang tanong ng buong bansa ay hindi ano ang napatunayan ng witness, kundi forensic expert ba talaga siya? At ang sagot sa tanong na yon ay nagpabago ng buong kwento ng impeachment trial. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Simulan natin sa simula. Ang impeachment trial ng Vice President Sara Duterte ay nagsimula. At ang prosecution, yung mga naghahabol ng kaso laban sa VP, ay kailangang magpresenta ng kanilang mga ebidensya. At ang kanilang unang witness, ang taong pinili nilang ilagay sa witness stand para simulan ang kanilang kaso, ay si NBI Senior Agent John Mark Santacalilung. Pero bago pa man magsimula ang kanyang testimonya, may isang bagay na napansin ng lahat. Ang offer of testimony ng prosecution, ang listahan ng mga bagay na dapat patunayan ni Calilung, ay nagsasabing siya ay well-trained and experienced in the field of digital forensic examination, having undergone extensive training in the field, making him competent in identifying, preserving, collecting, and authenticating digital evidence. Malinaw, siya ay isang digital forensic expert. Pero nang magsimula ang kanyang testimonya, nang magsimulang sumagot si Calilung sa mga tanong, ang mga abogado ng depensa at kahit ang mga eksperto na nanonood sa labas ng korte ay nagsimulang magtanong, forensic expert ba talaga siya? Pag-usapan natin ang eksaktong nangyari sa testimonya ni Calilung. Ayon sa kanyang testimonya, ang kanyang papel sa kaso ay simple lang. Siya ay ang designated agent on case para sa investigasyon. At ang kanyang ginawa ay ang mga sumusunod. Una, personal niyang kinuha ang subject video mula sa Facebook. Pangalawa, inilagay niya ito sa kanyang laptop. Pangatlo, kinuha niya ang screenshot ng video. Ika-apat, nag-execute siya ng affidavit para sa authentication. At ikalima, inilipat niya ito sa USB at pinrint out. At narito ang bagay na nagpagulat sa lahat. Iyon lang, iyon ang kanyang ginawa. Kinuha ang video mula sa Facebook, inilagay sa laptop, kinuha ang screenshot, nag-execute ng affidavit, inilipat sa USB, pinrint out. At iyon ang tinatawag ng prosecution na digital forensic examination. Pero ayon sa mga eksperto na nanonood sa labas ng korte, ang mga bagay na ginawa ni Calilung ay hindi ang kahulugan ng digital forensics. Sinabi ng isang digital forensic expert na nanonood, ang digital forensics ay may proseso. Kailangan mong i-preserve ang original evidence. Kailangan mong gumamit ng specialized tools. Kailangan mong mag-analyze ng metadata. Kailangan mong matukoy kung may editing o manipulation na naganap. At ang mga bagay na yon ay hindi ginawa ni Calilung. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting issue sa testimonya ni Calilung, ang tungkol sa authenticity ng video. Ang video na pinag-uusapan ay ang video ng Vice President Sara Duterte na sinasabing nagbabanta siya sa mga opisyal ng gobyerno. At ang trabaho ni Calilung bilang digital forensic expert ay dapat ay patunayan na ang video ay authentic, na hindi ito na-edit, na hindi ito na-manipulate, at na ang nilalaman nito ay totoo. Pero nang tanungin ang mga abogado ng depensa at nang suriin ng mga eksperto ang kanyang testimonya, lumabas ang isang malaking problema. Sinabi ng isang eksperto, ang sandaling isplice o i-edit ang isang video, hindi na ito ang original na video. At ang tanong ay, paano niya napatunayan na ang video na kanyang kinuha mula sa Facebook ay ang original na video? Walang forensic analysis na ginawa para patunayan iyon.
At iyon, ang kawalan ng sapat na forensic analysis ay nagdulot ng isang malaking tanong. Kung hindi napatunayan ang authenticity ng video, paano ito magagamit bilang ebidensya? Sinabi ng isang eksperto, ang authenticity ay hindi napatunayan. Ang test of authenticity, wala. Kaya ang lahat ng oras na ginugol sa witness na ito ay para sa isang witness na hindi expert. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang malaking issue, ang tungkol sa intent ng Vice President. Ang kaso laban sa VP Sara Duterte ay may kinalaman sa kanyang mga sinasabing banta laban sa mga opisyal ng gobyerno. At para mapatunayan ang kaso, kailangan ng prosecution na patunayan ang intent, ang tunay na layunin ng VP sa kanyang mga salita. Pero narito ang problema. Si Calilong, bilang isang digital forensic agent, ay hindi kayang patunayan ang intent. Sinabi ng isang eksperto, ang digital forensics ay may kinalaman sa actus, ang aktwal na ginawa. Pero para patunayan ang intent, ang layunin, kailangan mo ng ibang uri ng expert. Kailangan mo ng psychologist. Kailangan mo ng anthropologist. Kailangan mo ng contextual evidence. At yun, ang kawalan ng tamang expert para patunayan yung intent ay nagdulot ng isang malaking tanong. Kung hindi mapapatunayan ang intent, paano mapapatunayan na ang mga banta ng VP ay tunay? Sinabi ng isang eksperto, ang digital forensics ay hindi kayang sabihin kung ang banta ay tunay o hindi. Kailangan ng ibang uri ng expert para doon, at ang prosecution ay hindi nagpresenta ng ganitong uri ng expert. Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng mga abogado ng depensa sa testimonya ni Calilong. Ayon sa mga ulat, ang mga abogado ng depensa ay agad na nag-object sa maraming bahagi ng testimonya ni Calilong. Sinabi nila na si Calilong ay hindi qualified bilang isang expert witness dahil ang kanyang ginawa ay hindi ang kahulugan ng digital forensics. At narito ang isang bagay na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang issue. Kahit ang mga senador na nanonood sa trial ay nagsimulang magtanong, nagsimulang mag-raise ng mga katanungan, nagsimulang mag-express ng kanilang mga alalahanin. Dahil kung ang unang witness ng prosecution, ang taong dapat ay magpapatunay ng lahat ng ebidensya, ay hindi kayang patunayan ang authenticity ng video at hindi kayang patunayan ang intent ng VP. Ano ang napatunayan niya? At ang sagot sa tanong na iyon ay nagpabago ng buong kwento ng impeachment trial. Sinabi ng isang eksperto, ang lahat ng nakita natin mula sa witness na ito ay kinuha niya ang video mula sa Facebook, inilagay sa kanyang computer, pinrint out, at nag-execute ng affidavit. Iyon lang. Iyon ang tinatawag nilang digital forensics. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting tanong sa buong issue. Sino talaga si John Mark Calilong? Ayon sa offer of testimony ng prosecution, si Calilong ay isang NBI senior agent na nagtrabaho sa NBI Cybercrime Division. Siya ay nagsagawa ng mga training sa digital forensics. Siya ay may karanasan sa pag-identify, pag-preserve, pag-collect at pag-authenticate ng digital evidence. Pero narito ang bagay na kailangan nating intindihin. Ang pagiging NBI agent, kahit may training sa digital forensics, ay hindi automatikong nagpapaging isang expert witness sa korte. Para maging expert witness, kailangan mong mapatunayan ang iyong expertise sa pamamagitan ng iyong mga credentials, ng iyong mga training, at ng iyong mga nakaraang kaso. At ayon sa mga eksperto na nanonood sa trial, ang mga credentials ni Calilong ay hindi sapat para patunayan ang mga bagay na kailangan ng prosecution. Sinabi ng isang eksperto, hindi lang siya ang may problema. Ang problema ay ang prosecution, na pumili ng isang witness na hindi kayang patunayan ang mga bagay na kailangan nilang patunayan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang detalye, ang tungkol sa meta at ang original na video. Ayon sa testimonya ni Calilong, siya ay nag-request sa Meta, ang kumpanya na nagmamay-ari ng Facebook, para makuha ang original na video. Pero ang sagot ng Meta ay hindi nila maibigay ang original na video.
At narito ang problema. Kung hindi makuha ang original na video mula sa Meta, kung ang video na ginagamit ng prosecution ay kinuha lang mula sa Facebook, at kung walang sapat na forensic analysis para patunayan ang authenticity, paano mapapatunayan na ang video ay hindi na-edit o na-manipulate? Sinabi ng isang eksperto, ang sandaling i-download mo ang isang video mula sa Facebook at ilagay sa iyong computer, hindi mo na masasabi na iyon ang original na video. Kailangan mo ng mas malalim na forensic analysis para patunayan iyon. At iyon, ang kawalan ng original na video, kasama ang kawalan ng sapat na forensic analysis, ay nagdulot ng isang malaking tanong sa buong trial. Kung hindi mapapatunayan ang authenticity ng video at kung hindi mapapatunayan ang intent ng VP, ano ang napatunayan ng unang witness ng prosecution? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang impeachment trial ng VP Sara Duterte ay isa sa mga pinakamakasaysayang legal na proseso sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang unang araw ng trial ay dapat sana ay nagpapakita ng lakas ng kaso ng prosecution. Pero ang nangyari ay nagpapakita ng kabaligtaran. Sinabi ng isang eksperto, nakakalungkot na ang prosecution sa isang kaso na akala nila ay madaling patunayan, ay nagpresenta ng isang witness na hindi kayang patunayan ang mga bagay na kailangan nilang patunayan. Nagsayang sila ng oras. Nagsayang sila ng pagkakataon. At sinabi pa, sana ang prosecution ay nag-hire ng tunay na expert, isang anthropologist, isang psychologist, isang taong kayang patunayan ang intent ng VP dahil iyon ang kailangan nila. Hindi isang agent na nagda-download lang ng video mula sa Facebook. At iyon, ang pagkabigo ng prosecution na magpresenta ng tamang expert ay nagdulot ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang pagdududa ng publiko sa lakas ng kanilang kaso. Dahil kung ang kanilang unang witness, ang taong dapat ay magpapatunay ng lahat, ay hindi kayang patunayan ang authenticity ng video at hindi kayang patunayan ang intent ng VP, ano pa ang mayroon sila? Isang impeachment trial, isang unang witness, isang digital forensic agent na kinuha ang video mula sa Facebook, inilagay sa kanyang laptop, kinuha ang screenshot, nag-execute ng affidavit at pinrint out. At ang tanong ng buong bansa, iyon lang ba ang digital forensics? Ayon sa mga eksperto, hindi. Ang tunay na digital forensics ay mas malalim, mas komplikado, at mas siyentipiko. At ang kawalan ng tunay na forensic analysis ay nagdulot ng isang malaking butas sa kaso ng prosecution sa unang araw pa lang ng trial. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang John Mark Calilung, huwag mo lang siyang alalahanin bilang ang unang witness ng prosecution. Alalahanin mo siya bilang isang aral para sa lahat ng naghahabol ng kaso sa korte na ang pagpili ng tamang expert ay mas mahalaga kaysa sa pagpili ng isang taong available lang. Dahil sa korte, ang isang maling witness ay maaaring magpabago ng buong kaso. Iyon ang tunay na aral ng unang araw ng impeachment trial. Ano ang nararamdaman mo sa nangyari sa unang araw ng impeachment trial? Naniniwala ka ba na may sapat na ebidensya ang prosecution laban sa VP Sara Duterte? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga balita. Salamat sa panood.